Magandang araw po mga kabarangay. July 28 po, 6:47 ng umaga. Ayan, katatapos nga lamang po ng SONA ng ating Pangulo at marami po yung kanyang mga binanggit. Subalit hindi po nabanggit. Ito nga po ang postponement ng barangay at SK election at hindi rin daw po binanggit kung matutuloy o hindi ang barangay at SK election. Mga kabarangay, talagang naging mas exciting po ngayon. Kasi ang aking iniisip nga, after po na hindi ito mabanggit, ay talagang mawawala na po yung mga fake news patungkol po sa postponement ng barangay at SK election. Subalit hanggang ngayon po ay may napapanood pa rin tayo at ang nakakalungkot po nito, paulit-ulit po na napapanood pa rin natin yung mga sinasabi po ni Congressman Benitez na noon na 95% ng mga congressman ay tutol na matuloy ang barangay at SK at sila ay magsusulong ng isang batas o paano ka lang batas para ma-postpone ito. At yan nga po ay dahil sa krisis na dinaranas ng bansa. Paulit-ulit po na napapanood pa natin yan. Ganun din po yung video po ni Madam Amy Marcos sa isang interview na sinasabi niyang ganyan nga po. May bill po sila na ipapasa para ma-postpone nga po ang barangay at SK election. Unang-una nga po yan ay dahil nga din sa krisis daw at nakakasawa daw yung petsa. So mga kabarangay, yan po ay panlilin lang at panloloko na po dahil fake na po, fake po ang impormasyon na yan dahil luma na po yung kanilang mga pinapakita. May bago na nga po na video itong si Congressman Benitez na sabi ko nga po kahit paano ay naiintindihan natin yung sinasabi niya na nag-usap sila ng DILG Secretary at parang hindi na po ayon or wala na yung mga dapat na alibay nila para ma-postpone ito. Ito nga po ang krisis, pagtaas ng pamasahe. So hindi na daw parang existing ito at parang okay na. Kaya hindi na po magiging katanggap-tanggap kung gagamitin nilang alibay ito para i-postpone pa ang halalan. At sinabi niya na matutuloy na po ang barangay at SK election. Yan po ang katotohanan, mga barangay. Kaya kapag alam po ninyo, ang magagawa po ninyo, kapag may napanood po kayo ng mga fake news patungkol po sa barangay at SK election, i-report po ninyo. Yes po, pwede naman kayo mag-report. May pipindutin lamang po kayo para mawala na po ang mga ganyang klase po ng tao na gustong kumita sa pamamagitan po ng mga hindi kanais-nais at hindi po totoo. Kasi po napakalaki po ng epekto niyan sa mga malalayong lugar, lalong-lalo na maniniwala po sa kanila. Yes po, at magkakalito-lito po yung mga nakakalito po talaga. Lalo na po at hindi tayo aware talaga sa mga nangyayari. Kaya po, yes po, dapat i-report po ang mga yan, mga barangay. So, ang ating pong halalan, pambarangay at SK ay nakatakda po talaga sa November 2, 2026. Yan po ay sinasad ng Batas Republic Act 12232. Kaya kung kayo po ay aspirante, lalong-lalo na kung kayo po ay baguhan, ihanda na nga po ninyo yung inyong mga kakailanganin. Yes po, lalong-lalo na po, required po ngayon ang birth certificate. Baka po may problema ang birth certificate ninyo na hindi ninyo nalalaman, ay maigi po na ngayon na kumilos na kayo para maayos nyo agad at may panahon po kayo. Yes po, pwede po yung PSA at pwede rin po yung galing sa local civil register po ninyo. Tingnan lamang po ninyo mga kabarangay na kung yung ginagamit nyo talagang pangalan, pati spelling ay tama. Dahil marami po ang nagkakaproblema sa spelling ng pangalan na ginagamit kumpara noon po sa nakalagay sa birth certificate. So, mga kabarangay, ang COMELEC po
hindi pa po binabago yung kanyang calendar of activities dahil tuloy na nga po talaga ang barangay at SK election. Real talks based on facts.